So, sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama! Ang mastermind pa? Ang mag-state witness? Ayun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan, yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Di ba? Nakakagalit naman mga kareaksyon. Nakakagalit po talaga, mantakin mo yan. Yung mastermind, siya yung gustong i-shape. Yung nagnakaw talaga, yung magnanakaw talaga. Grabe, mamaya po, may papakita po ako sa inyo, 400 billion. Ay, hindi. 400 million nahuli sa airport. Nako. Nahuli po sa airport. Mali-malit ang pera. Siguro papunta sa kanila yon. O baka nakadesign yun, nauhuli ng mga otoridad, tapos sila na magdi-deliver kay Saldico at kay Bongbong Marcos. Kay Tambaluslos. Kaya ka Tambaluslos. Itong Marcos Jr. Alam na naman natin ang mga kadahilan kung bakit dapat siya sisantihin. Pangunahin dyan yung issue na wala siya sa tamang pag-iisip at wala siya sa tamang kalagayan para mamuno dahil nga doon sa pinaghihinalaan natin siya na siya ay isang cocaine user. Tama. Yung sinasabi niya na nakakausap niya ang patay niyang diktador na ama, tignan niyo po ang Mayo Clinic website. Sangayon po sa Mayo Clinic website, yan po yung pinaka-respetadong hospital sa buong daigdig. Yung hallucination at pagkikipag-usap sa mga kamag-anak na patay na, yan po yung isang side effect ng chronic. Chronic, ibig sabihin, matinding paggamit ng cocaine. So ano pang issue? Ayan na po ang katunayan. Kung ayaw niya magpa-hair follicle test, yung kanyang hallucination na nakipag-usap siya sa isang patay na diktador, yan po'y pruweba na siya talaga ay chronic user ng cocaine. At kapag ikaw ay chronic ka user ng cocaine at nag-hallucination, paano ka mamumuno ng isang bansa sa gitna ng napakaraming pagsubok? Nandyan ang pagsubok ng walang tigil na pagtaas sa presyo at lumabas na naman po ang survey na yan pa rin ang numero unong concern ng taong bayan. Ang walang patid at tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo na nagdudulot ngayon ng matinding kahirapan at pagkagutom sa hanay ng mga Pilipino. Paano siya makakagawa ng solusyon? Busy siya makipag-usap dun sa patay niyang ama. Grabe po yan ang mga kareaksyon. Nagkikipag-usap na sa patay niyang ama. Naku po. Nakakatakot po yan mga kareaksyon, ha? Pero asa si Eritz? Eritz! Si Boying. Boying, Eritz, nasa na kayo? Mag-ano na tayo? Mag-intro na tayo. Bending dalo na. Bending dalo. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Okay. Yes. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong Within the bounds. And that Within is the bounds. Kahoy yan, di ba? And that, Within the bounds. Within the bounds of Within law. the bounds. that's also the Bilang po, basta ang ating po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Marcos resign. Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin iboto sapagkat mayroon silang James na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Ukinina, Marcos. Tarantado ka. Tarantado. Ukinina. Tarantado ka, Marcos. Tarantado.
O kininam! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang hiya! Kaya sa 2028, pagkaisan natin na ibangon muli ang Duterte, si Sara ang presidente natin. Sara Duterte, 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 Nakakaloka yung matandang manulupa na may sumpa. Hoy, Dilima di Saba, tatawagin mong brat ang Vice President dahil hindi siya umattend? Masyado ka nagmamalinis eh. Hoy, matandang manunupang may sumpa, dahan-dahan ka sa pagsasabi ng brat. Meron mang brat dito, ikaw yun. Kasi mahilig ka sa brat. Sorry. Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat, kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ibabaranas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabit. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming galit. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako, mga ka-reaction. Nagalit na po si Madam Rowena Guanzon. Nagmura na po siya, sabi niya, putang ama mo. Ito, pagka po natin mga ka-reaction, pagka natin. Nag-start talaga ito dahil Pagka muna natin to sa intro to nakalimutan ko Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Nag-hire po siya ng libu-libong troll army, pinagmamayabang niya, kasi wala laman ng utak. Diba? Ito naman. Para sa health, klaro health ng Pilipino, PhilHealth. Pwede ba murahin ko muna si Ralph Recto? Putangin na ka, Ralph Recto. Trabahanti ka, kailangan ka naming utusan. Ito mga ka-reaction. Pagkitanggal po yung putangin na sa record in aid of the legislation. Health, klaro health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Hindi po yun inutusan. It was nilagay lang po sa provision ng GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ilalagay na namin next time na wag ang health. Please, wag ang health. Kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po, namamatay na lang po sa takot magpa-hospital. Salamat. Hello, Ralph Recto. Utangin na, ano sinabi mong ayaw mo magpautos? Napikon ka ba kay Senator Bongo dahil sinasabihan ka niya na wag nang pakialaman ng PhilHealth? Mga punyeta kayo, pinakialaman niyo ang PhilHealth, kinuha yung 60 billion? Binalik niyo na ba yung 60 billion? Walang yaka. Oo. Kailangan ang apelido mo, Ralph Santos hindi naman Ralph Recto Walang yaka. Ang apelido mo pa naman yung lolo mo, yung Recto ba yung bayani? Bakit kailan ka pa natutong magnakaw, Ralph Recto? Hindi ka magnanakaw. Anong tawag sa'yo? Anong dapat tawag sa'yo? Kawatan?
Hindi rin kawatan. Ano? Anong dapat itawag sa'yo? Bakit putang ina naman, oh? Ba't tayo magpautos sa amin? Hindi ka namin pwedeng utusan. Kahit mali na yung ginagawa mo, hindi ka namin pwedeng utusan. Na huwag nang pakialaman yung PhilHealth. Wala, ganon. Walang yakar, Alfredo. Hindi na nanalo yung ano eh. Hindi ka na mananalo senador. Hindi ka mananalo senador. Tandaan mo yan. Kakampanya kita na huwag kang iboto ng mga tao. Huwag po ninyong iboto si Ralph Recto pag tumakbo senador to. Unang-una, puro lang... wala. Wala na pong kausap doon mga ka-reaction. Joke lang yun. Pero Ralph Recto naman, ba't ginanon mo si Senator Bongo? Ba't ayaw mo magpautos? Ba sino ka ba? Anong tingin mo sa sarili mo? Bakla? Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Ang gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Mga gago. Di ba? What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez Nawa po. Yun na. na dapat makulong dyan. Yan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Oh, di ba? Kaya tinanggal si Magalonglong. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. Nako po. Grabe po eh, no? Grabe. For all? Naapektuhan ng kalamidad? Imbes na bigyan ng libreng bigas, binebenta ng 20 pesos? Hoy, Bongbong Marcos, bumaba ka na dyan! Ayaw mo bumaba? Okay. International Airport sa Cebu, ang mga bagaheng may limpak-limpak na pera na aabot sa higit 400 milyong piso ang halaga. Ito ang lumabas sa X-ray machine ng Mactan International Airport nang i-scan ang maleta ng mga dayuhang pasahero kagabi. Ang laman niyan, limpak-limpak na pera. Pero isa lang ang maletang yan sa 7 bagaheng may lamang salapi. Suma total, mahigit 441 million pesos o halos kalahating bilyong pisong cash ang halaga ng nakuha. Bukod pa raw yan sa hand carry cash. 441,922,542 sa Philippine peso po at meron din pong 168,730 US dollars at meron pa pong 1,000 Hong Kong dollars. Ayon sa mga otoridad, nasita ang mga dayuhang pasahero dahil hindi nila idinaan nung una sa X-ray machine ang laman ng bagahe. Diyan na sila hinarang ng airport police. Na-hold sila, nakita yung sasakyan nila na may mga kasama pa, na may dala rin mga maleta. Palipad na raw sana pabalik ng Maynila ang mga foreigner kagabi galing Cebu. Sasakay dapat sila ng chartered plane. Nasa siyam na mga dayuhan at 2 Pinoy ang inaresto ng mga pulis. Diba? Saan pupunta yung mali-malitang pera na yun? Nagaling Mactan. Saan pupunta yung mali-malitang pera na yun? Diba? Ano lang yun eh, mga props lang nila, yung mga Chinese na yun eh. Diba? Mali-malitang pera, sasakay mo ng ilang plano. Diba? Thank you. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep.
Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's Ba't hindi nyo kayang isa publiko yung ICI, yung investigasyon? Baka mabanggit ang pangalan mo, oy, Bongbong Marcos. Baka mabanggit ang pangalan mo. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And that Anong kapangyarihan ng ICI? Aber, anong kapangyarihan? Para mapagtakpan ang katarantaduhan ninyo magpinsan? Ha? Dinaig mo pa talaga yung tatay mong diktador. Grabe, bilyon-bilyon ang kinukulimbat ninyo ngayon. Nako, mga kareaksyon. Sige na, okay, tuloy. is their job, and their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. Walang yaka, Bongbong Marcos. Sino pang naniniwala sa mga Pilipino? Yung mga pinklawan-dilawan. Kunyari lang silang naniniwala sa'yo, boy. Ayaw ka rin nila, kaya lang, ayaw lang nila si Sara Duterte, kaya nandiyan ka pa sa Malacanang. Kung nagkataon, ay si Kiko ang Vice President, ay matagal ka na lumipad. Di ba mga kareaksyon? That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Inatid na nga doon sa Aguada Malacanang yung pere. Politically pa ba yun? Inatid na sa Aguada Malacanang. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN it will be available. Tama na. Ayaw ko na. Hirap mong intindihin, Bongbong Marcos. Loko, bumaba ka na dyan. Ayaw ka na namin sa Malacanang, hindi mo pa naintindihan yun? Ha? You're fired, man. You're fired. Get out. Ha? You're fired. Ayaw ka na namin doon. Oo, wala eh. Paano, hindi ka namin pagkatiwalaan eh. Pinadala mo si Duterte sa ibang bansa eh. This forum also marks our readiness for the next step, our transition to upper middle income country status. This transition demands a kind of partnership built on stronger alignment, shared goals, and genuine national ownership. Kung wala itong flood control, we met with S&P, they were ready to give us a credit rating upgrade.
This year? this year. Sana. Yes, when we met with them last week, they were ready. We were already going to be a notch upward. But, So nakakapanghinayang. So I feel like so i-maintain lang nila sir or well, we want them to maintain it. But there's a big chance for na. Hindi ko alam. There's a big chance na may maintain. There was a bigger chance may credit rating upgrade. Pero specifically sir, kailangan mo lang na the flood control. Yes, definitely. If I were in their shoes, governance, eh. We have to improve on that. And I'm convinced that we will be able to do it. It will take us a few months to finish all of that. Wala na po mga kareaksyon. Dahil daw sa flood control, hindi nabigyan ng magandang credit rating ang Pilipinas. Daanan ko dyan ma'am, please lang po. Please lang po. Ito po mga kareaksyon, umatras na po si Diskaya, ulitin ko lang, umatras na po si Diskaya at ayaw na niya magpag-cooperate sa ICI dahil po ginawa pong state witness itong si Tambalustos ng ICI. So baka po yung nasa sinumpang salaysay ng mga Diskaya ay ang mastermind ay si Tambalustos. Sir, comment yung sa BIR, sa ano? Orderin na natin to, orderin na. Okay. Alright. Orderin ha. Ganyan lang dapat tayo, gayon. Ay ma'am. Comment lang po ma'am, napigilasuan po kayo 7.1 billion. Hello ma'am. Comment lang po. Dito. Grabe, para po silang rockstar, no? Parang ako pag lumabas sa kalsada, nahabol-habol. Ano ba? Ayun siya. Ayun. Bababa ulit. Bababa. Saan? Ayan, gumana. Walang naman ang outfit, sir. Oo nga, Sir, balik po tayo sa... Mira, please lang. Attorney, please. Attorney, short statement lang, please. Kung ano lang nangyari sa hearing kanina, please. Attorney. No comment. Attorney, gano'n lang tinagal ng hearing? Kumusta po yung hearing? May press con kami. Bite namin kayo. Okay, kailan, sir? Bite namin kayo. Thank you, sir. Salamat po. Makakuha kayo ng picture at video. Huwag lang yung sa daan. Sige, we will give you time and space. Sige. Suglang. Kung ayaw magpa-interview. Apo, wala pong interview, sir. Hello, Sir Tony. Okay. Sir. Yes na po. Thank you po. Thank you, sir. Ingat po kayo. Nakuha lang kami footage. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. No? Sandali lang, Atty. Harry Roque, ha? Nakakawa naman po yung mga Diskaya kahit mga magnanakaw. Actually, hindi po sila magnanakaw.
sila po'y ginamit ng mga magnanakaw at wala po silang, siyempre gusto po nilang kumita, kontratista sila. Pero kung matino po yung mga kongresista, matino yung mga senador, kung matitino po sila at nagdemand sila sa mga diskaya na, o yan, gawin nyo na maayos yan, ito yung pera. Walang 25%, walang 30%, basta gawin nyo na maayos ang proyekto. Kapag hindi maayos, ididemanda na pwede yun. Pero kung alam ng mga diskaya na nagko-corrupt ng mga kongreso, nagko-corrupt na sila, at kahit papano gawin mo yung proyekto, kahit gusto pa nga ng mga kongresista na yung proyekto ginawa mo ngayon, sira bukas, para next year meron na naman budget, di ba? Ganun yun eh. Pero mga reaction, ito hindi po ako pabor sa ginawa ng mga diskaya, pero wala, nagamit lang ang mga diskaya, mga reaction. Nagamit! Well, kahapon ata nagsalita si VP Sara, ang ating leader, at sinabi niya na talagang hindi siya mananawagan ng Marcos resign dahil tignan natin ang DNA ng mga Marcoses, no? Yung kanyang amang diktador, talaga naman pong hindi nag-resign. Siya ay sapilitang sinipa sa kanyang pwesto at dahil dyan, umabot ng 20 taon siyang nakaluklok sa pwesto at talaga namang Guinness Book of World Record, kinilala ang Marcos Sr. at ang kanyang pamilya bilang number 1 pagdating sa pangungurakot, pagdating sa mga taong gobyerno, no? At siyempre, alam natin ang motibo kung bakit gusto nila magkaroon ng Marcos Forever. Dahil nga, pera, no? At parang walang kabusugan sa pera itong mga Marcoses. Hindi pa sapat na 20 anyos nilang linapa ang kaba ng bayan. Gusto na naman nila ng another 20 years. So tama po si BP Sara. Nasa DNA po ng mga Marcoses na kapituko sa kapangyarihan dahil nga po sa kanilang mga personal na interes na manatili sa kapangyarihan. So ganyan na po ang katotohanan, no? Masakit man na tanggapin, yan po talagang katotohanan. Talagang ang mga Marcoses hindi po yan magre-resign. Gaya ng hindi naman nag-resign talaga si Marcos Sr. Siya'y pinalayas ng taong bayan. Kaya nga po, ang tanong, patuloy pa ba tayong mananawagan ng Marcos resign o dapat ba iba ng sinisigaw natin? Well, alam niyo po, controversial yan dahil alam niyo naman, no? Sa hanay ng mga tumututol kay Marcos, meron tayong invisible line. Yung mga ayaw na mag-resign si Marcos dahil nga meron silang mga katapatan doon sa isang Marcos na Amy Marcos at yung mga naniniwala na wala ng pag-asa sa kahit kaninong Marcos. At kabahagi naman po ako niyang grupong yan na naniniwala na kahit sinong Marcos ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Totoo po yan. Ako po ay I'm very fond of Manang Amy, pero sa tingin ko, ang lahat ng ginagawa niya ay para nga masalba ang pangalan ng mga Marcoses, no? At dahil blood is thicker than water, hindi yan mananawagan na mag-resign ang kanyang kapatid, no? At in fact, matagal na nating inaantay na magsalita si Amy Marcos na, Ading, dahil ikaw naman ay magpahinga na muna, no? At hayaan mo na ang pamumuno kay BP Sara dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President. Kapag hindi mo na kayang mamuno, meron talagang sasagot, no? At sasalo ng mga katungkulan bilang isang presidente. So sa akin, talagang wala na pag-asa ang mga Marcoses. Napatunayan na nila sila'y taksil sa bayan. Napatunayan na nila sila'y salot ng bayan. At kinakailangan, kung hindi magre-resign, matanggal sa pwesto. Opo, hindi na po dapat Marcos resign, kung hindi oust Marcos. Marcos tanggalin. Again, babalik tayo sa kasaysayan. Ha? Wala pong formal na resignation si Marcos Sr. nung People Power 1. Kaya nga kung akalain natin na mapaparesign natin itong si Marcos Jr., hindi po. Kasi hindi nag-resign si Marcos Jr. In fact, kung maalala ninyo, yung kanyang vice presidente nung snap election, si Turing Tolentino, abay nung naluklok na sa pwesto si Cory Aquino, nagdeklara na siya ang presidente dun sa Manila Hotel. At kinailangan nga na magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kumikilala kay Cory Aquino bilang presidente ng bayan dahil nga po sa people power na sang-ayon sa Korte Suprema ay isang legal na pamamaraan dahil ang taong bayan ang nagdesisyon na iluklok sa pwesto si Cory Aquino. Pero wala po talagang resignation na nangyari kay Marcos Sr. In the same way na wala pong resignation na mangyayari kay Marcos Jr.
At ang talagang mangyayari po dyan, sapilitan natin dapat pababain itong Marcos Jr. Ang tanong, legal ba ho ito? Well, sang-ayon sa Korte Suprema, nung naluklok si Cory Aquino, bagamat siya ay hindi nadeklarang panalo ng COMELEC sa snap election, bagamat naninindigan itong Turing Tolentino na isang abogado, bihasang abogado at talagang otoridad sa larangan ng batas bilang isang scholar, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan nagsalita na. At dahil soberenya ang taong bayan, dapat masunod ang boses ng taong bayan. Tama. So yung pagpapaalis kay Marcos Jr., gaya ng pagpapaalis kay Marcos Sr., ay magiging legal dahil kung ang taong bayan na nagdesisyon na sila'y sipain, walang kahit sinong po pwedeng mag-question yan. Tama. Dahil after all, sa isang demokrasya, ang soberenya ay nakasalalay pa rin sa kamay ng taong bayan at sa isang demokrasya, kinakailangan masunod ang boses ng taong bayan. Kaya po ngayon, ang panawagan natin, Marcos, alis dyan. Tama. Alam natin hindi voluntaryong mangyayari yan. So ang ating sigaw ngayon bago na. Aus Marcos or Marcos alis dyan. Dahil alam natin, dahil sa kanyang pagnanais na lumamon pa ng kaba ng taong bayan, hindi mangyayari ang resignation na yan. Gaya ng hindi natin naparesign yung kanyang ama na si Marcos Sr. Now, anong mga pamamaraan? Well, dyan naman po malinaw ang ating saligang batas. Hindi po pwede kasing gumamit ng dahas. Dahil kapag gumamit ng dahas, dyan po magkakaroon ng rebellion. At kapag nagkaroon po ng rebellion, nako, yan po ay talagang magiging krimen. At hindi lang po yan, yan ay magiging batayan para masupil na naman ang karapatan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law. At ito naman po ang dahilan kung bakit tayo, bagamat sinasabi natin na kapareho tayo ng sentimiento dyan sa mga komunistang CPP-NPA na itaas ang antas ng kabuhayan ng mga mahihirap, hindi tayo sumusuporta sa CPP-NPA. Kasi alam natin na kapag gumagamit ng dahas, ang papatayin ng isang sundalo galing sa mahirap na pamilya ay kapwa mahirap. So kaya nga po itong ating panawagan na dapat umalis sa pwesto si Marcos, unang-una dapat po yan ay mapayapa, dapat po hindi gumagamit ng dahas. Ang ating panawagan ay para sa taong bayan bilang soberenya sa isang demokrasya na si Santi